Sa unang pagkakataon sa kanyang karera dito sa PBA ay na-technical foul ang Hinebra import na si Justin Brownlee. Doon sa laban nila kagabi kontra Phoenix kung saan nanalo ang Fuel Masters 101-93, na-technical foul si Brownlee nung tamaan siya sa muka ng rookie na si Chris Lalata. Pagkatapos ng laro, sinabi ni Brownlee na okay lang naman daw na ma-foul siya at kung physical yung laro, walang problema doon. Ang hindi niya nagustuhan ay yung additional na ginawa ni Lalata pagkatapos siyang ma-foul. Na-foul na nga siya pagkatapos ay hinampas pa raw siya sa muka. At yun ang dahilan kung bakit nagalit si Brownlee. Kung napanood niyo yung game, makikita ninyo na halos sugurin ni Brownlee itong si Lalata at kailangan siyang awatin ni Scottie Thompson at ng kanyang mga teammates. Eventually, nakarecover naman si Brownlee at maganda pinakita pero hindi yun naging sapat dahil nanalo ang Fuel Masters. Marami ang bumilib dito sa performance ng Phoenix dahil syempre wala na doon sa kanila si Matthew Wright pati si Jason Perkins hindi rin naglalaro. Dehadong-dehado sila at ang Hinebra alam naman natin parang SMB yan, all-star na ang lineup. Pero nanaig pa rin ang Phoenix dahil ang ganda na pinakita nito si Tyler Teo, si Sean Anthony, si JV Mocon at yung kanilang import. Sa Barangay Hinebra, medyo off-night itong si Stan Hardinger na 6 points ang lang na-shoot at si Jeremiah Gray ay 1 point lamang. Kaya masasabi natin na maganda naging depensa ng Fuel Masters at kailangan bigyan natin ng credit si Coach Topex Robinson na nagprepara talaga dito sa laban. Sa panag naman ng Hinebra, sinabi nila na babawi sila at ang maganda rito, ang susunod na makakalaban ng Barangay Hinebra ay ang wala pang talo na Magnolia Chicken Templados. So asahan natin na ganadong-ganado Barangay Hinebra at syempre ang Magnolia naman gagawin niya ng lahat para masustain yung kanilang winning streak. Kaya sa ngayon sinabi ni Justin Brownlee na okay na siya at as much as possible daw gagawin niya ang lahat para hindi na siya ulit ma-technical. Posible nga kaya na ang San Miguel Beer ay kumuha ng big man sa free agency o di kaya ay gumawa ng trade. Ito ay pagkatapos sabihin ni Coach Leo Austria na maraming games na hindi makakalaro si Junmar Fajardo. Ang una kasi nilang report, iilang games lamang daw ang may miss ni Fajardo at pagkatapos ay babalik na siya. Pero pagkatapos itong operahan sa kanyang lalamunan, ang lumalabas ngayon ay baka matagalan daw, umabot ng mahigit 1 buwan o baka higit pa na mawala si Junmar. At syempre hindi niya kaagad-agad ibabalik ni Coach Leo Austria at kung yan man ay makabalik sigurado limitadong minuto lamang. Kaya asahan natin na ang San Miguel Beer ngayon magre-relyan mostly dito kay Mawala Tautua. Pero syempre hindi naman kaya ni Tautua na mag-isa kaya posible kaya na San Miguel Beer ay kumuha sa free agency o di kaya sa trade ng isang big man. Of course, nandyan ito si JP Faundo pero sa tingin ng management parang manipis ang katawan nito at baka hindi kayanin yung mga imports na malalaki ngayon. At kailangan din natin i-considera na alam naman natin ito si Coach Leo Austria hindi masyadong ginagamit niya si Faundo. Kaya kung bigla mo bibigyan ng maraming minuto baka mabigla yan at hindi makapag-deliver. Hindi pa natin alam kung sino pwede nila tignan sa free agency ngayon. So malamang kung kukuha ang San Miguel Beer baka sa trade yan. Although hindi pa maliwanag kung sino available na big man. At syempre, yung mga PBA teams ngayon, hesitant yan na magpakura ng mga malalaki dahil lahat, yun ang kinakailangan ngayon. Ang alam lang natin ng San Miguel Beer ngayon, medyo hard-pressed sila kumbaga dahil wala na nga si Junmar. Ito si Terence Romeo matatagalan pa bago makabalik. Kaya medyo kulang sila sa tao at Bay Area Dragons pa nga makakaharap nila. Ganun pa man, sinabi ni Coach Leo Austria na dahil wala itong si Junmar Fajardo, kinakailangan mag-step up itong si Mawala Tautua at isa pa, yung mga guards nila ay kailangan mag-click yung shooting sa labas para man makatulong kay Tautua dito sa loob. Ang Terra Firma Jeep ay natalo kahapon dito sa Blackwater Bossing at ang ibig niya sabihin 21 straight games na yung talo nila. 8 talo na lang ang kinakailangan at maitatabla na nila yung record ng Blackwater Bossing. At kapag naging siyam yung talo ay makakagawa sila ng bagong PBA record. Dahil dito, nakasisiguro na tayo na yung number 1 pick sa susunod na draft ay sa kanila mapupunta. Marami nga na nagtatanong kung kanino ibibigay ng Terra Firma yung pick na yan. Dahil syempre kahit kinakailangan ng kupunan nila yan para makapag-develop at para maging competitive, alam naman ang lahat na gagawin nila ay pamibigay nila. Lahat naman ng first round picks nila mula kay Christian Stan Hardinger, CJ Perez, Jeremiah Gray ay pinamimigay nila sa SMC. So malamang ganyan din ang gawin nila dito. Ang tanong na lamang ay kung sino ang pwede nilang makuha. Bukod doon sa first round pick ng Terra Firma,
marami ngayong mga fans ang nanghihinayang doon sa mga players nila. Katulad ditong si Alex Cabagnot na galing dati sa isang championship team katulad ng San Miguel Beer. Ngayon, yung kuponan niya ni hindi kayang manalo kahit isang game. Itong si Joshua Monson, parang nabuburo na sa terra firma, number 1 pick yan. Pero ngayon, ay parang nawawala na ng gana at hirap na hirap maka-score. Yung iba pa nilang magagaling na players katulad nitong si Andreas Cahilig at itong si Juan Gomez de Leaño ay mga kumbaga nasasayang lang yung talent dito sa terra firma. At isa pa yung si Lester Prosper, napakahusay ng import nila, palaging double-double pero hindi na nanalo. Kumbaga, napakaraming talent itong terra firma na nasasayang lang dahil hindi sila nananalo. Ganun pa man, ang sabi nga nung iba, okay lang yan dahil yung mga players na yan ng terra firma naman ay kukunin ng SMC eventually. At wag na rin tayong magtaka kung ang rights dito kay Lester Prosper ay ibigay sa ibang SMC teams kapag kinakailangan. Binigyan ng 3-year contract extension ng TNT Tropang Giga ang kanilang star point guard na si Jason Castro. At ang ibig nitong sabihin, hindi totoo ang balita na si Castro ay malapit na magretiro. Nakita naman natin doon sa finals kung saan kahit natalo ang TNT Tropang Giga dito sa SMB, napakaganda ng pinakita ni Jason Castro. Actually, masyado nagre-rely ang TNT dito kay Castro noon at tuwing uupo ito ay nawawala sa focus yung kanilang opensa. Kaya itong pagpirma niya ng 3-year contract, ibig sabihin nito, nasa kondisyon pa talaga si Jason Castro at handa siyang maglaro ng matagal pang panahon para sa kupunan ni Coach Chot Reyes. Sa ngayon, sinabi ni Coach Chot na si Jason Castro pa rin ang tinatawag na heart and soul ng TNT Tropang Giga. Totoo, nandiyan si Mikey Williams, ang kanilang top scorer, si RR Pugoy at yung iba pa nilang players. Pero masasabi natin na pagdating sa scoring talaga, kinakailangan nila ng maraming options. At of course, para doon sa mga matagal na nanonood ng PBA, si Jason Castro pagdating sa mga clutch plays ay talagang maaasahan. At bukod doon sa pagiging clutch niya, ito si Castro, napakahusay niya na mag-create ng mga oportunidad para doon sa mga teammates niya na kailangan tumira. Kung kayo ay matagal nang nanonood ng PBA, makikita naman ninyo kapag dumrive sa basket itong si Jason Castro, nagko-collapse yung depensa sa kanya at either nafa-foul siya o kaya napapasahan niya yung mga teammates niya ng kanilang open 3-point shots. At yan dahilan kung bakit yung dribble drive offense ang madalas gamitin ni Coach Chot Reyes dito sa PBA. Yun nga lang, hindi yan masyadong effective pagdating sa gilas. Ganun pa man, sinabi ni Coach Chot Reyes na ito si Jason Castro, nasa kondisyon yan at inaasahan niya na matagal pa ito makapaglalaro sa PBA. Although, hindi niya itinanggi yung report na sila syempre ay naghahanap ng isang backup point guard para hindi naman masyadong masagat sa minuto si Jason Castro. Shout out kay Joselito Arenas, Raven Banyes, Justin Joy, Steven J, Ayla Jane, John Benedict, Samantha Jaira at Jamela Kate Arenas, Alexander Hernani, Andrew Anyosa, John Cantos, Jason Mendoza, Leonardo Gaitans, Edong Garcia, Joy Antoralba Travel and Tours, Admond de Guzman, Dexter Domer, Ruben Dolor, Judy, Weng, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Christian Mapindan, Brian Andres, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, John Patrick Abrea, Jose Juntilla, Nestor Flores, Oji, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle family, Alvin Ulatan family, Tion Mercado, Carlito Bolima, Joseph Pineda, Rafael Dominguez, Julius Benedict at Jason David, Carlito Bolima, RG Bueno at Dalina family, John Henry Capulong, Renz Altamera family, Romel Apilado, Rodelin Kitamura family, Richard Layog, Anthony Alon family, Jeffrey Abrasaldo, Enrico at Presiang Sioko, Kagawad Katsakino Dukusin, Celino Valles at Junel Alagon family, JJ Sibum, Edwin Carmona Jr., Rico Olarte, Ronald Barbosidad at Jordan at John Ray Di Malanta at Sid Maria.